Yun ang mga business, isang mapagpalang araw po sa atin. Ay, gabi na pala, gabi. Yun. Gabi, linggo ngayon, mga business. Wala akong maisip na content, kaya ito na lang. May mga nabasa po ako sa mga komento kasi. Actually, hindi ko naman hindi ko na, akin, ano ba to? Baliwala naman sa akin yun, pero kailangan ko pa rin sagutin para naman maano yung side ko. Patungkol dito sa ano, yung nakita namin si Kuya Bong, mga business nung gabi na hinanap namin siya. Marami kasi yung comment, ba't sinisigawan, kausapin ng mahinahon, bakit ko sinigawan daw, ba't tumaas yung boses ko. Natawa na lang ako kasi diba, ako ulit tinatawanan ko na lang yun, yung mga nag-comment ng ganun. Pero nakakatuwa lang po at may mga komento rin na nakaunawa sa aking ginawang sa aking naging aktwasyon, na tumaas yung aking boses. Inaamin ko yun kasi nga ganito po yung kasi mga business. Bago kami tumulak papuntang hanapin si Kuya Bong, sabi ko sa sarili ko na pag nakita namin si Kuya Bong, hindi pwedeng hindi pag nakita namin siya, hindi ko na siya hayaang maka makatakas ganoon, maka alis na kasi kailangan makuha yung ano niya, kumbaga masabi niya, magkausap sila ni Kuya kung bakit niya nagawa yung ganong pagwasok nga po doon sa kanyang bahay, pagkukuha ng mga kuryente at saka yung bintana. So sabi ko, kahit na anong mangyayari, hindi ko bibitawan si Bong pag nakita ko yun. Yun nga po, nung saktong-sakto naman, na habang binabaybay namin yung sa Barty Road, biglang umikot si Bay Papaya. Akala ko bakit siya umikot, yung pala nakita si Kuya Bong. So ngayon nakatakbo si Kuya Bong, mabilis yung lakad niya. Nagmamadali ako, ganyan sabi ko. Tapos sabi nga sa akin ni Junjun, ikaw nang humabol, Kuya Tong, kasi si Bay din medyo ano din anong tawag dito, nagtitimpi din kasi nga siyempre maraming nagawa nga ni Kuya Bong. So yun, hinabol ko talaga siya at hinawakan ko agad siya sa kanyang braso, dito sa kamay, dito ko siya hinawakan para hindi na makawala. Ang nangyari yun, nagpupumiglas siya bago po ako nagtaas ng boses, mga ka-business, mataas yung kanyang kumbaga siya ang mataas ang boses, kumbaga parang nagagalit-galitan para siguro hayaan namin na hindi, marami mahangalakal pa ako may lakad pa ako, ganyan siya, pumipiglas-piglas siya, ginaganon-ganon niya ako. So, ako hindi ko binibitawan, pero saglit lang, Kuya Bong, wag ka munang umalis, para halimbawang magkausap kayo ni Kuya, ibigay mo yung panic mo, sabi ko sa kanya. Hindi ako pumayag na nagpupumiglas pa rin siya, mga ka-business. Nagpupumiglas siya na sabi, doon na po tumaas yung aking boses. Nung tumaas yung boses sa akin na hindi ka makaunawa ko ba, hindi ka maintindihan, hintayin mo ngayon, hintayin mo si Kuya, ganon. So nung nagtaas ako ng boses, doon siya kumalma. Ganun pala ang diskarte. Kasi pag binibaby mo si Kuya Bong, pag malumana yung kahit malumana yung wala kang magagawa. Si Kuya Damo nga, di ba? May mga video si Kuya Damo na nakikita niya si Kuya Bong, puro malumana yung pag-uusap. Pero anong nangyayari? Hindi niya nadadala, hindi niya napapapayag na sumama sa kanya. Even though payag niya pag niyayayang kumain, pero kasi nung gabi na yun, talaga ang isip ko is kailangan talagang pag nakita si Kuya Bong, hindi na pabayaan. So ganun po ang ginawa ko, sa kanya. Pero siyempre bilang sa akin na nakasama ni Kuya Bong, lalo na nung active pa yung channel niya, at siyempre nasasama-samahan ko siya sa kanyang mga vlog, at natuturo-turo ako sa pagluto. May pinagsamahan kami ni Kuya Bong para sa akin
mabigat din sa loob ko na, di ba? Gawin yung, pero kailangan dahil sana maagapan po yung, di ba? Lumalala na yung sitwasyon ni Kuya Bong eh. At pero bandang huli nung kumalma na siya, kumbaga napagtanto niya din siguro na hindi ako titigil at na hindi siya talaga makakatakas ulit. So yun, kumalma siya. Pero nangunguli pa rin. Gusto pa rin umalis. Yun nga, hanggang dumating si Papa Dins na nag-usap sila. So sa akin, tama lang yung ginawa ko mga business, wala akong mali doon. May mga kumbaga hindi mo natapusin yung video, may mga overacting lang. Inamin ko medyo tumaas yung aking dugo doon. Kasi nga, di ba? Kulit mo eh. Gusto mo pakulitan na lang tayo sa akin ganun eh. Dati rin akong makulit eh. Pero para sa akin, tama yung ginawa ko kasi nga, at least, di ba, nakakausap niya si Papa Dins. At yun, sa akin wala namang yun lang ang ko na may mga comment lang. Sabi ko makikitid ang utak. Wala naman sa akin yan, hindi ko na para pansinin kasi mga, di ba? Ganun talaga ganun sila mag-comment eh. Yun yung nila eh. Pero ang amin lang kasi kung kaya pa, di ba? Kung mababago pa yung isip ni Kuya Bong na, di ba? Ituloy yung pagbabago, pero mukhang masaya siya sa ganung pangangalakal, kaya kung saan sa masaya, di ba? Siyempre susuportahan lahat yan ng buong ka-business family, kaya yun, ang akin lang ginawa ko yung nararapat at para, di ba? Walang mali sa ginawa ko. Bakit? Kasi nasanay si Kuya Bong na binibaby na, di ba, malumanay. Minsan daan din natin sa dahas, di ba, para, di ba, mapagtanto niya. Hindi naman yung dahas na kailangan may masaktan o kailangan, di ba, magkasakitan. Pero kailangan din natin maging tawag dito, hindi lang yung laging tayong sumusunod, laging pinapasunod, di ba? Pag alam na nating mali yung isang tao at ayaw magpapigil, pakitaan mo din na, di ba, na medyo hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung siya lang yung nasusunod. Kaya kailangan maging din tayo. Kumbaga maging tawag ito? Maging tawag ito? Yung maging matibay din yung ating panindigan sa mga, di ba? Kasi yun yung napansin ko sa kanya kasi dati siyempre malumanay lagi, di ba? Laging Kuya Bong, ganyan. Naka isang gin na naman, kamusta? Ganun. Pero nung kasi pumapalag po talaga, kaya nung din naman ako, natuwa din ako nung nagtaas ako ng boses, kumalma siya. Ganun pala, kaya ngayon alam ko nang pakalmahin. Na, 'di ba? Siyempre, kailangan mo ding wag ka ding papadaig kasi mali na 'yung ginagawa, 'di ba? Wag mo nang hayaang kumbaga masisindak ka sa ganong reaksyon niya, 'di ba? Isa mga nagsabi na may problema sa pag-iisip si Kuya Bong. Matalino po si Kuya Bong. Napakalupit niyan pagdating sa tawag nito, mga pagdadahilan. Napakalupit niya sa mga pagdadahilan, di ba? Pagpapaikot. Kaya nga, di ba, kayong mga audience na di ba? Pero andun pa rin yung katotohanan na hangad natin na sana dumating yung araw na mapagtanto ni Kuya Bong na, di ba, na mali yung kanyang piniling landas na tahakin. Pero, di ba, andun pa rin tayo sa in a good way, in good terms, na maging okay si Kuya Bong. Kasi ang inaalala ng lahat, di ba, kailan siya hihinto? Pag may masakit na siya, di ba, pag umepekto sa katawan niya yung mga pinagagawa niyang pagbibisyo, di ba po? Kaya sana pagtanto niya, di ba? Pero wala naman kasi problema na, di ba, sabihin niya kay Kuya na, ayun Kuya, ganito ang gusto kong
masaya ako sa ganito, wala namang problema yun. At para sa akin nagawa ko yung yung bahagi ko para magkausap si Paps, si Kuya. Kaya sana mga business sa akin kumbaga hindi naman guguhit yung mga ganong komento na huwag yung tinataasan ng boses, yung ganyan, huwag yung sinisigawan. Wala, yun ang manood na lang kayo, ganun. Kasi hindi naman, sa real talk lang, hindi nyo namang nakasama si Kuya Bong, napapanood nyo lang yan Kaya hindi nyo alam ang tunay na pag-uugali ng isang Kuya Bong. Ako nakasama ko yan. Araw-araw nakakasama ko yan, kaya kahit pa paano alam ko na din yung kanyang galawan. So yun mga business, ito lang muna yung aking simpleng vlog. At kailangan ko lang kailangan ko lang ibigay din siyempre sa akin yung side ko para, di ba, magkalinawan. Hindi naman ako nagtaas ng boses para, di ba, para awayin, para magkasakitan kami ni Kuya Bong. Hindi, tumaas ang boses ko para pakalmahin siya. Kaya yun, hanggang dito na lang muna yung boses ko, yung aking vlog. So yun mga business, natawag lang ni Papa din si Bornok, pero umalis kasi sila. So yun mga business, hanggang dito na lang muna yung simpleng video na to. At maraming salamat sa walang sawang suporta. So abangan nyo po, malapit na yung aking unang travel vlog with Amaro. Mga ilang araw lang naman yun, 1 linggo lang siguro, para pumunta sa arawan ng aking kapatid na babae, at then punta na sa Zambales para bisitahan si Emim. Namimiss ko na din kasi yung aking bunso. At syempre mapuntahan din yung mga ibang kamag-anak ko sa Zambales. Kaya maraming salamat po. We love you all po, Birabanat.